Psalms chapter 62, mga awit, kapitulo 6, kaput 2, Psalms chapter 62. Sister Grace, si nanay mo ba? Nakikita pa yung nagsulat? Kita pa niya? Kita pa na mabasa pa ni nanay mo? Pero dito ka kinanay, dahil something na, nakikita ko siya. Pag wala si nanay, hinahanap ko yan. Hindi ko na napapasukuhan. Isa ba sa next Christmas?
God din sa'yo talaga yan. Alright, Psalms 62. Kung kayo binaya na, ay aking po sa'yo. Sundan niyo po ako, talatang 1 at 5. 62, 1 and 5. Okay, verse number 1, tayo lahat. Truly, my soul waited upon God. From Him cometh my salvation. So, tingnan mo yung salita, my soul waited upon God. Sa Tagalog, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Now, verse number 5. Number 5, lahat. Oh, my soul wait down only upon God. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang. For my expectation is from Him. Now, ngayong gabi ay ibig kong talakayin itong waiting on the Lord. Waiting on the Lord. Now, itong maghintay ka sa Diyos, marahil ito yung parang isang bagay na mahirap, mabigat sa maraming Kristiyano. Maghintay ka. Wait on God. Sapagkat tayo may nabubuhay sa panahon nito na lagi tayong nagmamadali. Ibig natin, lahat ng ating gagawin at gusto, ibig natin laging, andyan na. Amen niyo siya? Kaya pinakamahirap na sandali kapag nasa McDonald's ka or Jollibee ka ay yung pagpangalawa ka na. Pinakamahirap yung sandali. Tama ba ako? Pwede panglima ka, pangalan ka. Okay lang. Pero pag marapit ka na sa counter, may nasa harap mo, tsaka pagtapat pa, tsaka ka mag-iisip, anong kakainin ko kaya? I-follow me? Tapos mapapakinggan mo na naman kayo, meron ba kayong inihaw? Naghahanap sa Jollibee na, ano hinahanap sa Jollibee? Yung Happy Meal ba yun? Sa Jollibee, Happy Meal ba? Kitty Meal. Nasa Jollibee, ano ba kayo? Happy Meal. Yes, everything is instant. No? Okay, lahat ng bagay, ibig natin, madali andyan na. No? Madalas, humihingi tayo ng direksyon, humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Ang ibig natin, Lord, ngayon na. Bakit ayaw nating maghintay? The Bible says in verse 1, truly my soul is what? My soul waited upon God. Verse number 5, my soul wait down only upon God. For my what? My expectation or what? Hope is from Him. Kaya madalas, doon tayo nagkakaroon ng problema. Sapagkat hindi tayo makapaghintay sa Diyos. Okay? Sapagkat when we get impatient, madalas, kumikilos tayo, humahabang tayo, nagmamadaling tayo, at madalas doon tayo talaga napapahama. Okay? Then, di ba yung isa, many times, maraming pagkakataon, God wants us to wait. Nakikinig mo ba kayo? God wants us to what? Wait. Maghintay ka. He wants us just to trust Him. Trust Him and wait. Wait for His guidance. In chapter 37, notice verse number 7, tapos po kayo, chapter 37,
and verse number 7. Alright, nandiyan na po kayo? 37 verse number 7, rest. The Bible said, tayo lahat, rest in the Lord. And what? Wait. Sa anong paraan ka maghihintay? Wait patiently for Him. The word rest. Sa Tagalog, rest is what? Okay, tinignan ko. Sabi ko siya, bakit kaya ganito ang ibig sabihin ng rest sa Hebrew? Okay? Roll upon Him. Roll upon Him. Rest. Then tinignan ko sa Tagalog, magpahingalay ka. Okay? Alright. Ang ibig sabihin is what? Magpasakop ka ng lubos. Ano? Magpasakop ka ng lubos at maghintay ka ng may pagtitiis. Also, in verse number 34. Verse number 34, tayo nga po na. Ready? Ito, wait on the Lord. And what? Keep His way. Wait on the Lord. Nasunod niyo po ako? Nasunod niyo po ako? Wait on the Lord. Alright? Nabisin ka ba natin? Ngayon, habang naghihintay ka ng direksyon sa Diyos, habang naghihintay ka ng kasagutan sa Diyos, anong dapat? Keep His what? Nakatayo? Wait on the Lord, and then habang nag-wait ka, anong dapat? Keep His way. Ano yun? Keep His way. Worship Him, pray, read His Word. Ano yun sila? Win souls. And then what? And He, wait on the Lord, keep His way, and He shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are gathered, thou shalt see it. Wait. Okay? Waiting on the Lord. Lord, ako'y pagpatubahin mo, Panginoon, sa aking dadalhin, mensahe mo, at panuntunan mo, para po sa ikapagtatagumpay ng iyo pong mga anak. Oh, God, Holy Spirit, pagtubahan po ako, alang-alang sa aking Panginoon Jesus. Hinihiling ko ito. Amen. Now, number 1, para ngayong umaga, ay ibig kong ibigay itong ilang po itong mga biblical examples of those na mga great man of God na naghintay sa Diyos. Okay? Biblical examples of those who waited on God. Number 1, si Noah. Si Noah. Alright, the Bible says in Genesis 3, by faith, itong si Noah, nung siya ito ibigyan ng warning ng Diyos, by faith, he prepared an ark. Remember that? Ano yun siya? Naghanda siya ng arko. Okay, naghanda siya ng arko. At ito po'y ginawa niya by faith. Okay? He was to give faith, okay, hanggang sa dumating ang ulan. Naghintay siya. Alright? In Genesis 6 and verse number 3, makikita niyo po, Noah waited over 120 years. Nakita niyo? Sister, ilang taon siya naghintay? 120 years. Okay? Ano yung kanyang hinihintay? Yung ulan na hindi pa niya nakikita. Tama nito? Okay. Okay, bakit? Paano nadidilig ang halaman? Nung panahon na yun, hindi nang gagaling sa langit, di ba? Nagkakaroon lamang ng hapong. You see that? But faith, Noah, believed sa sinabi ng Diyos. At siya po'y natutong maghintay sa loob ng 120 years. At ito po'y nagbunga, isang kami, ng kaligtasan ng kanyang buong sambahayan. Bakit? Because Noah learned that God is true sa kanyang pangako. Amen?
Now, number 2, Abraham. Abraham, chapter 17, and verse 17. Siya po'y tinawag ng Diyos sa verse 13, chapter 13, ba? Chapter 12, sorry. No? God, he was called of God para maging ama ng maraming mga bansa. No? At siya po'y pinangako ng Diyos ng anak. No? Sa loob ng maraming taon, marami siyang naranasan, pero natuto siyang maghintay sa Diyos. Okay? In chapter 17, verse 17, tayo na po na. Okay, ready? Then Abraham, verse 16, and I will bless her, and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said, in his heart shall a child be born unto him. That's what? Okay, si Abraham dito ay 100 taon na. At si Sarah naman ay ilang taon? 90 years old na. Maliwanag pa? Pero si Abraham, nanampalataya at naghihintay sa pangakong anak at yung anak dumating na sa kanya. Okay? You see? Kaya nga, sabi ni David, truly, my soul waited upon God. Bakit? Sapagkat ang Diyos marunong tumupad sa kanyang mga pangako. Anong kailangan lang? Takas? Wait. Sa paano paraan? Wait. Patiently. No, and Joseph. Si Joseph. Okay? Ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa Egypt. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay? And he was falsely accused na i-relate doon yung asawa ng kanyang amo. Pero ito may pabibintang, ito may palatang naman. Nakulong siya sa bilangguan. Amen? Pero iningatan siya ng Panginoon. Nakikinig kayo sa akin? Amen? Hanggang ipiniduwalag niya yung panaginip ng cupbearer at nung baker, naka-alibisin niya. Amen? Yung baker, binintay according sa paliwanag ni Joseph. Yung cupbearer, nakalaya. At sabi ni Joseph, pag nakalaya ka na, banggitin mo ako sa hari. Sapagat ako'y napagbintangan lamang, wala ako talagang kasal, banggitin mo ako sa hari. Nakikinig sa akin? Anyway, during that, si Joseph talagang sabik na sabik siyang makalabas ng bilangguan at makawing muli sa takas Israel sa piling ng kanyang ama. But the Bible says, kinalimutan siya nung cupbearer. Nakikinig ka sa akin? Kinalimutan siya, nakalimutan siya. At si Joseph, listen kami, 2 taon pang naghintay sa loob ng bilangguan. Amen? Hanggang managinip si Parao at si Joseph nga, tsaka lamang naalaala, no? Cupbearer. Ano sabi ng cupbearer? Naalala ko na. Si Joseph, piniliwanag ang panaginip ko. Amen? At sabi ni Parao, okay, agad. Ipatawag si Joseph. Dahil siya rito. Amen? Kaya alam nila kung saan pupunta si Joseph. Nakikinig ka sa akin? Naroon sa bilanggo. Ngayon, listen careful. Kung si Joseph ay kaagad na binanggit ng cupbearer paglabas na panagkalabas ang bilangguan. At kung si Joseph, nung oras na nakalabas si Joseph, sapagat talagang tinupad nung cupbearer yung panaginip, sa inyong palagay, saan pupunta si Joseph paglabas ng kulungan? Lakas. Siyempre, uuwi sa kanila. Kaya pag nagatunan sa panaginip ng hari, kung kailangan nila mag-i-interpret, kasi si Joseph, wala na, nakauwi na ng Egypt. Nakikinig kayo, Israel, God's time. Alam nyo is what is best for you. Amen. You see? Kay
Joseph, kahit nakalimutan yung aksyon, wala siyang pagdaramdam. Bakit siya marunong siya maghintay sa Diyos. Okay? Alam nyo, pag binabasa ko yung kay Joseph, naalala ko yung lesson ko, nalagtuhan ko, matagal na. Yung tatlo yun eh. Okay? The birth of a vision. Diba, bata siya, nanaginip siya. Ito yung mga inaani nila. Lumuhod yung tatlong bungkus ng ani sa kanya. Pati yung stars, pati yung moon, the birth of a vision. Ibig sabihin, kaya kang buluhod kayo sa akin. The birth of a vision. Then, ibinagbili ng mga kapatid, naging alipin sa Egypt, nabilang po pa, the death of a vision. Alam niyo? Then, pinatawag ng king, Paraon, pinaliwanag yung kanyang panaginip at mula sa bilanggoon, hinalo siya at doon sa trono. Pangalawa, sa power mo sa Egypt, the resurrection of the vision. Amen? Amen, isa now, ano yung mga bagay-bagay na nakita mo na isang araw ay magtatagumpay ka, magiging mabunga ka, at powerful ka sa gawa ng Diyos. Pero may mga nangyari sa buhay mo na parang, wala na, hindi na yata matutupad, bigo yata ako. Remember Joseph. Amen? Remember, the birth of the vision. Pangalawa, the death. Pangatlo, the resurrection. Walang resurrection kung walang death. Isa ng mga bagay na akala mo ay tagumpay ka din na parang lahat. Huwag mong isipin, bigo ka. At wala na. Hanggang ang Diyos ay Diyos, makakaroon ka, magtatagumpay ka. Okay, ano kailangan lang? Wait. Okay? Huh? Now, why wait? Number one, bibigyan example. Number two, why wait on God? Bakit tayo dapat maghintay sa Diyos? Okay? Number one, for strength. For strength. God instruct us. God tell us to wait. Number one, for strength. For strength. Maghintay tayo para sa kalakasan kanyang maibibigay. In Isaiah chapter 40 and verse 31, Isaiah 40 and verse 31, the Bible says, okay, wait. No, nandiyan kayo? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Huh? They shall mount up. Okay, they shall mount up with wings as an eagle. Okay, nakita mo yun? Oh, okay. Sila'y papay na may papak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Sino? Sila natutong maghintay sa Panginoon. Okay? Yes, listen. God instruct us to wait. To wait for what? Number one, for strength. Maghintay tayo para sa kalakasan kanyang ibibigay. Ha? Now, listen. Idagdag niyo po ito. Ano? Nagtawang ko. Okay. According to Isaiah 40:31, number one, you get strength from the Lord to do difficult things. You get strength from the Lord to do difficult things. Maraming bagay na talagang mahirap gawin. Maraming nakapangyari sa ating buhay na minsan talagang tingin mo parang mahirap mong malagpasan. But the Bible says, they that wait upon the Lord shall what? Shall renew their strength. Yes, you get strength from the Lord to do difficult things. Okay? And then you said, kaya mahalaga yung inaamin na Lord, kung sa akin ang hindi ko ito kaya. Pero nagtitiwala ako at maghihintay ako sa iyo. Secondly, you can endure problems. You can endure problems and persecution by what? By waiting on God.
waiting on God. Kasi yung Diyos na hinihintay mo ay Diyos na marunong tumupad sa mga pangako. Amen? Kaya alam mo, yung hinihintay mo darating. Ibig sabihin, maaaring magtagal. But of course, natutuhan natin, God is seldom early, never late, but always what? Always on time. Amen? Bihira. Okay, bihira siya maaga dumating kasi sa early, pero hindi siya na, but he always what? He always on time. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Number 3, yes, you are able to soar like an eagle. Kaya mong pumailalang na parang agila. Okay? Over barriers and problems. Okay? Sapagat naghihintay ka sa Panginoon. Yun ang sinabi nung salita na parang papailan lang ka na parang agila. Tama? Papailan lang ka. Bakit kailangan mo pumailalang? Sapagat may mga hagdan, may mga balakid, pero bibigyan ka lang ng parang tapat. Upang yung mga balakid din iswa, malagpasan mo, makalikutan ng parang agila. Amen? They shall mount up as would wing, as an eagle. Huh? Number 5, yes, some problems are not solved immediately. Maraming sulong na hindi agad nalulutas. Amen? Amen? Kaya yun ang problema minsan natin. Hindi ba? Nagmamadaling ka, Lord, nasaan na? Lord, kailangan ko na, ngayon na, Panginoon. Lord, tulungan mo ako, ngayon na. Pero hindi ka naman Diyos. Halili? Nagmamadaling ka, pero hindi sila nagmamadali. Yun ang problema kung hindi ako marunong maghintay madalas. Minsan gusto ko magpadali, but God says, wait. Wait. Huwag kang padalos-dalos. Yes, some problems are not solved immediately. Hindi agad nalulutas. But your patience, nakikinig ba kayo? But your patience will lead you to success. Waiting on the Lord. Waiting on the Lord. Okay? Kaya talagang minsan magtitiis ka. Okay? At sa iyong pagtitiis, naroon ang success. Okay? Sabagat natuto kang maghintay sa Diyos. Okay? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Yes, you shall. God instruct us to wait. Number 1, for what? For what? Number 1, for what? For strength. Kalakasan. Kalakasan. Okay? Now, tayo ko sa itagdag nyo, ha? Ngayon. So, nasaan ang solusyon? Anong solusyon? Yes, the solution is not in you. Paliwanag ba? Ang solusyon ay hindi nasa iyo. At ang solusyon ay hindi rin doon sa waiting. Solution is not in you or in waiting, but on the Lord. Paliwanag ba? But on? Okay. Ang solusyon ay ang Diyos. Hindi rin ikaw, hindi rin yung waiting, but on the Lord. Paliwanag ba? They that wait upon the Lord. Okay? Yes, because God is not us to wait for strength. Number 2, for provision. For provision. Bakit dapat maghintay sa Lord? Una, para sa kalakasan Panginoon, for what? For provision. Amen? Amen, isa? Nakita mo, kung kaagad si Joseph, pagkalabas ng cupbearer ay nakalabas din, uuwi siya agad ng Egypt. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Kaya problema, nakatakda na talaga yung famine. Itinagda na yan eh. Hindi na pwedeng maparang sapagat nakinig kayo sa dafag na twice ang panaginip na anong sabi naman, nagpapahiwatig na talagang darating. Na kung si Joseph ay nakalabas, uwi na Egypt yun. Na sila ang papaliwanag.
sa Panginoon. Ha? That's Christian. Why wait? God tell us to wait for, number 2, for what? For provision. Amen? Pinakinggan ko yung testimony ni Brother Alan. Okay, tamo, talagang pinaglakas sa Japan. Tado katignan. Sapagat kung sa Pilipinas, katinignan, acid reflux lang yan. Amen ba ito? Acid reflux lang yan. Ayun nga po, talagang yung pinag-aralan ka, ano sabi ko? Yung pala sakit ko. Okay, wait for provision. Okay. In chapter 62, verse number 5, okay, awit 62 and number 5. And verse number 5. Alright, kanya kong kaya sa ito. O, tingnan po sa Tagalog. Kaluluwa ko. Tingnan nyo, kausap ni David, kinakausap ni David, natuto siyang kausapin ng kanyang sarili. Natuto siyang pangaralan ang kanyang sarili. Natuto siya sa sabi, but David encouraged himself to the Lord his God. Kaya sabi niya nito, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang. Sapagat ang aking pag-asa ay nasa Kanya. Alright? Yes, Christian. Okay, God tells us to wait for provision. Lahat ng ating kailangan, hindi ba kayo? Nasa Kanya. Amen? Say na nga po, He will provide all your needs. Amen, Christian? Amen? Pagkatagtong taon na tayo. Diba? Pagkatagtong taon, this coming March. At sa loob ng 30 taon, 30 taon na higit nang nagpo-provide siya lahat ng ating kailangan. Amen? I believe na magpo-provide pa rin siya hanggang itong ika-30 taon natin. Sa ating church, sa iyong pamilya, at sa aking pamilya. Anong kailangan lang natin? Wait upon the Lord. Hindi tayo sa tao naghihintay. Hindi tayo sa tao nakatingin. Sa Diyos tayo nakatingin, sa Kanya tayo umaasa. Okay? Sabi nga, hindi tayo naniniwala sa swerte. Naniniwala tayo sa blessing. Amen. Amen siya? Amen. Walang aksidente sa Kristiyano. Amen? Lahat ay ayon sa kanyang disenyo para sa iyo at para sa akin. Anong kailangan lang? Wait. They that wait upon the Lord. For strength, for provision, number 3, for direction. For direction. Bakit ako dapat maghintay? Number 3, for direction. Okay? Proverbs chapter 3, verse number 5, hanggang number 6. Paborito mong talata. Okay, trust in the Lord with all thine heart and lean not in your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall what? He shall direct. He shall direct thy paths. Siya ang magtuturo ng direksyon na iyong tatahakin kasama ng iyong pamilya. Okay? Anong kailangan lang? Wait! Wait! Sabihin mo kay David, truly, my soul waited upon God. My soul wait thou only upon God. At sa Kanya ka lubusang umasa. For strength, for provision, ano yung pangatlo? For what? For direction. Kailangan natin ng direksyon ng mula sa Diyos. Amen, Christian? Amen? Hintayin natin yung kanyang provision. Hintayin natin yung kanyang tulong.
Nakikinig ba kayo? Ha? Ano kayo sabi ng isang pastor? Minsan kasi, may mga Kristiyano daw na nagpe-pray, humingi ng blessing, pero ibig niya, kung paano ibibigay ng Diyos ay yung paraan gusto niya. Nakikinig ba kayo? Ganon ka ba? Humihingi ka pero meron kang iniisip na paraan kung paano niya gagawin? Kaya sabi ng pastor, okay. Brother and sister, let God provide your need in His own ways. Tama niyo po? Kasi let God provide your need in His what? Yes, in His own ways. Kaya mo siya. Kaya ano kung paano yung kanyang paraan na. Amen? Ang sabi niya sa pastor, listen kami, let God be God. Ano sabi niya? Let God be God. May paraan siya. May paraan siya. Alamin kung paano yung kanyang gagawin at sa kailan niya ibibigay. Okay? Anong kailangan lang rin? Pakalakas? Wait. They that wait upon the Lord. Okay? Now, thirdly, how? Why? Pangalawa, how? Una, why wait? Number two, how should we wait? Paano naman ako maghihintay sa Diyos? Okay? Okay, number one, while wait, pray. Simple. While wait, anong dapat? Pray. Pray. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall walk and not faint. Amen? Oh, okay. Yes, while wait, pray. Manalangin ka. Tumawag ka. Alright? Listen, failure to pray. Failure to pray habang nag-iingkay ay isa sa kadahilan bakit madalas wala tayong tagumpay na natatanggap. Alright? Kaya habang nag-iintay, anong dapat? Pakalakas? Pray. Pray. Spend time alone with God. Mag-google ka talaga ng panahon between na ikaw lamang at ang Diyos. Don't neglect your prayer. Don't neglect your prayer what? Your prayer closet. Ano sabi ko? Okay, don't neglect your prayer closet. Lagi ka talagang maglaan ng oras at ng panahon na ikaw at ang Diyos lamang ang magkausap. Amen? Every time na mayroon tayong Panginoon sa church, okay, dahil tingin ko ay talagang medyo heavy, okay, talagang babangon ako ng madilim. Gusto kong kausapin ko siya nang tulog pa ang sanlibutan. Kailangan ko yun, kailangan mo yun. So, kaya habang naghihintay, pray. Pray. Sabi ng pastor, I know not by what methods pray, but this I know. Hindi ko alam kung sa paanong paraan siya magkakaroon. Pero ito lamang ang alam ko. God answers prayer. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Hindi ko alam kung sa paanong paraan siya mabibigay, but this I know. God answers prayer. Alright. Sumasagot siya. Ask and it shall be given. Seek and you shall knock and it shall be open unto you. Sapagkat ang bawat humihingi at ang bawat kumakatok at ang bawat naghahanap nakasusumpong. Amen? Amen? Jeremiah 30, call unto me and I will answer thee. Call unto me in the days of trouble and I will deliver thee and thou shalt glorify me. Why wait? Pray. Pray. Huwag mo ngayong bagabagin ka ng takot, ng pangamba, ng kapalisan at ng palangato. While wait, pray.
Secondly, while wait, hope in His Word. Habang naghihintay, umasa ka sa Kanyang salita. Ha? Okay. Psalms 130 and verse number 5. Psalms 130 and verse number 5. Aking hinintay ang Panginoon. Hinintay ng aking kaluluwa at sa Kanyang salita, ano sabi ay, umaasa ako. Nakita mo, hindi ka? Oh, matibay ang Kanyang salita. Okay? Alright. Ito'y natatag. Ito'y matatag. No? Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Amen? Kaya, while wait, number 1, habang naghihintay, number 1, pakalakas, pray. Okay? Okay, spend time alone with God. Ha? Don't neglect. Ulitin ko, don't neglect your prayer closet. Alright? Lagi kang makipagtagpo sa Kanya. Nakikinig kayo? Lagi kang makipagtagpo sa Kanya. Okay, sa gabi, sa madaling araw, maging sa tanghali. Ikaw at ang Diyos. Lagi kayo mag-usap. Number 2, while wait, ano dapat? Hope in His Word. Okay? Hope in His Word. As umasa ka sa Kanyang masa. Okay? Sabi I wait for the Lord. My soul that wait, and in His Word, do I hope. Sa Kanyang salita, ako ay umasa. Saturate yourself with the Word of God. Saturate yourself with the Word of God. Read the book. Read the Bible. Basahin mo yung mga pangako niya. Guhitan mo lahat at balik-balikan mo lagi. Hayaan mong aliwin ka, palakasin ka, linisin ka, at payapain ka ng mga pangako ng Diyos. While wait, hoping God, hoping His Word. Read His promises and count your blessings. Amen? Count your blessings. Okay? Kailangan mo ng kalakasan sa pagkalingihina ka. Okay, Isaiah 41, number 10. Listen mo ito. Okay, Isaiah 41, number 10. 41 and number 10. Okay, hindi na kayo? Ready? Fear thou not. Kita mo yun? Anong sabi ng Diyos? Fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. And be not dismayed. Huwag ka rin kang hinaan ng loob, for I am thy God. Nakinig mo? Maganda, di ba? Maganda ba? Maganda ba? O, kailangan mo ba yan? Kailangan natin. O, tayo na. Sa anong sabi ng Diyos, ng ating Panginoon? Fear thou not. Bakit? For I am with thee. Be not dismayed. Or bakit? For I am thy God. Ano kanyang pangako? I will strengthen thee. Yet I will help thee. Yet I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Okay? Kaya habang naghihintay, umasa ka sa Kanyang salita. Okay? Habang naghihintay, kaya anong i-comfort ka kapag ikaw ay nalulungkot. Chapter 61, verse 1 and 2. Habang hindi kayo. 61, 1 and 2. Tayo po lahat. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the openings of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to call
Hindi ko alam ang sitwasyon na naging puso. Hindi ko alam ang laman ng iyong isipan. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na bumabagabat at nagbibigay ng kabalisan sa iyo. Hindi ko alam kung ikaw ay tulad ng marami na parang nawawala ng pag-asa. But again, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? Kamakalaw, may binasa akong preaching. Ang title ng preaching ay, There is no miracles without the impossible. Ito po naman. There is no miracles without what? Without? Kita mo? Kasi nga naman, kung walang imposible, hindi mo kailangan ng milagro. Amen? Kailangan mo ng miracles kasi ang tingin mo ay imposible. Binigyan niya yung talata, yung pinakain ng Panginoon, yung mayroong 4,000 tao. Gabi na, sabi ng mga apostol, Lord, pauwiin mo na sila. Saan tayo kukuha ng tinandang pagkain? Sa napakaraming tao ito? Sabi ng Lord, okay, hindi sila dapat umalis. Bigyan sila ng makakain. Anong meron dyan? Sabi ng mga apostol, Lord, meron lamang tayo dito na, 7 tinapay. At ilang maliliit na isda. Kaya lang napakalaking crowd ito. Okay? Yung sitwasyon ay talagang terrible. Kaya sabi mo sa Lord, saan tayo kukuha na ipapakain sa kanila? Nakikinig ka sa akin? Amen? Sa mata ng tao, imposible. Sa mata ng Diyos, wala. Imposible. There's nothing too hard for the Lord. Kaya nga, yes, whenever there is an impossible situation, there is always a miraculous God. Are you listening? There is always a miraculous God who can turn the impossible into what? Possible. Kinuha ng Lord yung 7 pirasong tinapay at yung ilang pirasong maliliit na isda at pinagputol-putol, pinamigay sa maraming tao na 4,000 at alam po ninyo, lumabis pa ng 7 basket. Nakikinig kayo? Sa Diyos, walang lakas. Imposible. Amen? There is no miracle without the impossible. Kung kaya mo yung kailangan mo, hindi mo kailangan ng milagro. Kung hindi mo kaya at tanggap mo wala kang magagawa, doon, asahan mo, may Diyos nagagawa. Ano kailangan lang? Trust Him. Trust Him. And then what? Wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Tumayo po tayo na.